ang Armed Forces of the Philippines ay nagtatag ng isang forward operating base sa Mahataw, Batanes upang palakasin ang territorial defense at pausayan ang mga kakayanan para sa humanitarian assistance at disaster response (HUADR) sa pinakahilagang hangganan ng bansa. Sinabi ng isang tagapagsalita ng militar noong Sabado, August 30. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, na ang bagong pasilidad ay nagbibigay sa militar ng isang strategic foothold na magpapaintulot sa mga tropa na mag-deploy at mapanatili ang mga operasyon, presensya ng proyekto sa Luzon Strait, isang malagang daluyan ng tubig na nagugnay sa West Philippine Sea at Pacific. Binanggit niya na ang inisyatibo ay nag-aangkla sa direktiba ng isang patakaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2023 na inilipat ang focus ng Armed Forces mula sa panloob na operasyon ng seguridad patungo sa panlabas na depensa. Binigyan din niya ni si Marcos ang unang Commander-in-Chief na naglabas ng malinaw ng pagpapahayag ng patakaran ng shift na ito na nagbibigay daan sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Sa ilalim ng konseptong ito, hinahangad ng AFP na protektahan ang maritime entitlements ng bansa hanggang sa eksklusibong economic zone nito na kinikilala na ang kinabukasan ng bansa ay nakatali sa seguridad ng mga karagatan nito. Saad niya, this provides a foothold or a base where we can position our forces and project our presence. This means we are now more capable of securing and protecting the maritime domain. Our forces need to have wider coverage. Why? Because our country's future is tied to our maritime entitlements. The new forward operating base in Mahataw, Batanes will give us the capability to secure and protect what is ours in the maritime domain, extending beyond what we currently have. Matatagpuan sa baybaying bayan ng Mahataw, kumigit-kumulang 12.9 kilometers mula sa kabisera ng Batanes na bayan ng Basco. Ang base ay mag-host ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps Unit sa ilalim ng Northern Luzon Naval Command at Maritime Battalion Landing Team. Ang mga unit ay may tungkulin sa pag-secure ng Batanes Strait, pagsusubaybayan sa mga ginagawa ng mga Chino at pagsuporta sa mga inter-agency na operasyon. Tinitiyak na pagkakatag nito ang malapit na pagtutulungan ng Northern Luzon Command o NOLCOM at ng local government unit sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at pagtugon sa sakuna sa isla. Wala pang 200 kilometers ang Batanes mula sa Taiwan, isang isla na pinamumunuan ng sarili ngunit itinuturing na isang renegade province ng China. Ang Batanes ay nagsasilbering gateway sa parehong West Philippine Sea at ng Pasipiko. Pinaigting ng China ang mga ginagawa ng mga militar nito sa paligid ng Taiwan na nagsasagawa ng halos araw-araw ng mga paglusob at pagsasanay na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagsalakay sa pamamagitan ng pwersa. Nauna nang binigyan diin ng santatalkas ng Pilipinas na anumang pagtaas sa Taiwan Strait ay maaaring direktang makaapekto sa Pilipinas dahil sa geographic proximity at defense commitments nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty with the United States at ilalagay sa panganib ang buhay ng tinatayang 180,000 overseas Filipino workers na nininirahan o nagtatrabaho doon. Samantala, nabigla naman ng China sa ginawa ng Vietnam ito matapos lumabas ang mga balita na nilamangan na raw ng Vietnam ang China sa lawak ng mga ginagawang reklamasyon sa South China Sea. Ayon sa China, hindi raw nila matanggap ang ginawa na ito ng Vietnam sa kabila ng magandang pagtrato nila sa mga sasakyang pandagat nito, kabilang ang mga mangingisdang Vietnamese na nasasakupan raw ng kanilang pag-aaring karagatan sa kanilang pinaniniwalaang 9-dash line na idiniklara naman ng UNCLOS noong 2016 bilang isang illegal at walang basihan. Sa isang payag sa China, sinabi nito na niloko sila ng bansang Vietnam at hindi ipinaalam ng mga ito ang mga pasekretong pagpapatibay at paggawa ng mga estruktura sa South China Sea. Ipinangako naman ng China na pagbabayaran do ito ng Vietnam ang lahat ng mga kasinungalingan at pagsawalang bala sa kanilang mandato bilang tunay na nagmamay-ari ng halos buong South China Sea. Sinabi naman ng Vietnam na ang mga ginagawa lamang nila ay ang mga kasalukuyang mga kontroladong bahura na nasasakupan nila at wala silang nilalabag na batas sa China dahil wala namang nagpapatunay na ang kanilang mga nasasakupang mga isla sa South China Sea ay pag-aari ng bansang China.